Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Ito ang kanyang binanggit na heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Kaya sa sinabi niyang heaven and earth, ito ang Israel at ang mga batas ni Moses sa kanyang lumang kalagayan. Ito nga ang Old Covenant age na alam nilang matatapos, kaya sinabi ni Jesus na will pass away. At sa sinabi naman niyang but my words, ito naman ang kanyang kautusan para sa paggawa ng mabuti sa kapwa, na siyang pag-ibig na totoo sa Diyos. Ito na ang bagong kasunduan para sa New Covenant age, kung kaya't will not pass away, sapagkat mananatili na nga magpakailanman para sa walang katapusang panahon. Kaya iniutos niya ang ganito. Matthew 28 verse 20, teaching them to observe all that I commanded you. Matthew 22 verse 37 to 40. And lo, I am with you always, even to the end of the age. Dahil paparating na nga noon sa henerasyong iyon ang pagtatapos ng mga batas ni Moses na bumihag sa kanila at nagpakita ng kanilang mga kasalanan. Kaya sinabi ni Jesus sa kanila na I am with you always, even to the end of the age. Hindi nga end of the world, kundi end of the Old Covenant age. Matthew 24 verse 9 to 14. Then they will deliver you to tribulation, and will kill you, and you will be hated by all nations because of my name. Alalahanin natin na sila ang kausap noon, sapagkat tutuparin sa kanila ng Panginoon ang lahat ng nasusulat sa kautusan. At that time many will fall away, and will betray one another and hate one another. Many false prophets will arise and will mislead many. Because lawlessness is increased, most people's love will grow cold. Marami ang hindi susunod sa utos na paggawa ng kabutihan para sa pag-ibig. But the one who endures to the end, he will be saved. Ang mananatili sa pag-ibig ay ang siyang mga liligtas. This gospel of the kingdom. Sinabi ito sa Matthew 22 verse 37, love God, love others. Shall be preached in the whole world as a testimony to all the nations, and then the end will come. Darating nga noon ang katapusan, hindi end of the world, kundi end of the Old Covenant age. Sa katunayan, ayon sa sulat, sila noon ang kausap at pinangakuan. Hindi ba't makatarungan lang na sila sa henerasyong iyon ang dapat lang na makatanggap ng mga pangako? At hindi tayo ngayon sa libu-libong taon pa ng kanilang future. Napakalinaw ng pangako sa kanila. Paano natin nasasabi na sa atin ito ipinangako? Ganito na ba tayo kaliko sa ating pangunawa? Matthew 16 verse 28. Truly I say to you, there are some of those who are standing here who will not taste death until they see the Son of Man coming in His kingdom. Gusto ba nating labanan ito at ihanap pa ng ibang paliwanag? Samantalang sinabi ng Panginoong Hesus na siya ay magbabalik noon rin sa kanilang henerasyon at aabutang buhay pa nga ang ilan sa kanila. Wala nang nabubuhay sa kanila ngayon. Narito pa ang ibang sinalita ni Jesus. Alalahanin natin na mahigit 2,000 taon na nang ito ay sabihin niya. When they persecute you in this city, flee to another. For assuredly I say to you, you will not have gone through the cities of Israel before the Son of Man comes. Hindi nga ba't sinabi na hindi nila matatapos na libutin ng mga bayan ng Israel ay darating na ang Panginoon? Napakalinaw ng katotohanan sa kanyang payak na kwento. Ngunit kung atin itong pilit na ihahanap pa ng ibang paliwanag na ginagawa ng marami ngayon, kapag nga ganito, ay talagang ayaw na nating intindihin ang Biblia at hindi lang dahil sa hindi maunawaan. Katunayang sa kanila noon ipinangako ang pagtatapos ng Old Covenant age, na siya namang pakinabang ng lahat para sa walang katapusang panahon. Napakalaking kamalian ang angkinin natin ngayon ang sulat nila noon at pagkatapos ay bigyan pa ng ibang pakahulugan. Sa ganito ay para na rin tayong bumabawas at nagdaragdag sa mga sulat ng patotoo ng Diyos. Mga kapatid, alam kong marami sa atin ang mga nailigaw rin ng iba't ibang mga katuruan, na kahit silang mga nangaral ng kamalian ay nailigaw rin noon ng kaparaanan ng mundo. Oo nga't hindi nila sinasadya, sapagkat kahit sila ay naanod na rin ng napakalakas na agos.
Ngunit kung gamit natin ang payak na katotohanan ng mga isinasalaysay ng Biblia at mananatili sa mga kaganapan ng kwento, magsisilbi itong sagwan na magagamit natin upang hindi tayo maanod ng malakas na agos, kundi ay lihis na sumagwan patungo sa katotohanan ng mga ginanap na ng Panginoon. Oo nga't mahirap itong gawin. Ngunit ito ang pagpapatunay na tayo ay may kalayaan na umiwas kahit sa agos ng kamalian. Sapagkat marami ang mga natangay ng agos, hindi kasiguruhan na sila ay nasa katotohanan dahil lang sa sila ay mas marami. Gayon rin ang sa pagiging matagal na sa paniniwala at tradisyon. Dapat na magbatay lang sa nag-iisang pangkabuuang layunin ng mga liham, ang pangakong pagbabago na tinupad na nga ng Diyos noon, para sa pagpapatuloy ng bagong kasunduan na inihayag na ng Panginoong Hesus para sa lahat, para sa habang panahon.